Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1981. Sandali na natigilan ng marinig iyon, mabilis na kumala si Faith dito bago sinabi, mag-elaborate. Habang papunta siya sa Heaven Star Town upang kumuha ng mga halamang gamot, sinugod siya ng ilang mga kalalakihan mula sa Whitehall Abbey. Kung hindi ako humakbang upang iligtas siya, ang iyong sekta ay tiyak na nakatanggap ng isang malaking pagkawala sa anyo ng iyong punong alagad. Paliwanag ni Gerald. Nanlaki ang mga mata pagkatapos ay lumingon si Faith kay Zian bago tanungin, nagsasalita ba siya ng totoo? Siya ay, ang mga sumalakay kay Johnny at 4 sa kanyang mga kaibigan sa Whitehall Abbey. Kung kailangan mo ng katibayan, tingnan lamang ang mga sugat na idinulot nila sa akin. Anuman, ako ang nag-aanyaya kay Warrior Crawford upang ipakita ang aking pagpapahalaga sa pag-save sa akin. Kahit na, alam kong nagkamali ako, kaya't parusahan mo ako kung sa palagay mo kailangan mo. Sagot ni Zian. Narinig iyon, kumalma kaagad si Faith bago lumakad kay Zian at tinulungan siya, ang pagtalikod nila kay Gerald. Pagkatapos ay isinali ni Faith ang mga damit ni Zian hanggang sa balikat niya bago napagtanto na mayroong talagang pasa doon. Sinasabi na ni Zian ang totoo. Ngayon na napagtanto niya ito, agad na umungol si Faith, kinikilala ko ang pattern ng pasa na ito. Ito ay sanhi ng isang pag-atake ng Dark Cloud Bomb, isang atake na eksklusibong ginagamit ng mga Whitehall Bastards. Kumihinga bilang kagalakan ngayon na alam niya na naniniwala ang kanyang Panginoon sa kanya, kinuha ni Zian ang pagkakataong ibigay kay Faith ang mga halamang gamot na nakaimbak niya ng ligtas sa panloob na layer ng kanyang mga damit bago sabihin, herbs na sinabi mo sa akin na bilhin, Panginoon. Nodding bilang tugon pagkatapos ay sumagot si Faith, salamat anuman, dahil nag-antos ka na ng sapat, hindi magkakaroon ng karagdagang mga parusa. Sumama ka sa akin at ikaw din, mabait na mandirigma. May usapan tayo sa loob. Si Faith, para sa isa, ay hindi isang hindi makatuwiran na tao at tinitiyak niya na magsumite ng mga paumanhin na tawad kina Zian at Gerald. Matapos marinig kung ano ang sasabihin ng kanilang Panginoon, ang iba pang mga disipulo ay kaagad na nagsimulang umalis sa pinangyarihan, kahit na ang ilan ay nanatili upang tulungan si Yuna. Si Yuna mismo ang may mapait na ekspresyon sa mukha. To think na makatakas si Zian sa parusa. Ano man ang kaso, sina Zian at Gerald ay kaagad na pinangunahan sa malaking bulwagan ng kanilang abbey. Tuldok-tuldok. Pagdating sa loob, nakuha ni Faith ang isang bote ng pamahid at inabot ito kay Zian bago sinabi sa isang nagmamalasakit na tono, dito, makakatulong itong gamutin ang iyong mga sugat. Ilapat ito ng ilang araw at mawawala ang iyong mga sugat sa walang oras. Salamat sa iyo, Master. Sagot ni Zian na halos agarang. Nang magawa yon, sumenya si Faith para sa kanilang dalawa na maupo habang tinanong niya, o sige noon. Ngayon na naayos na, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, batang mandirigma? Tumaan ako kay Gerald Crawford. Sagot ni Gerald. Isang mabuting pangalan. Anuman, humihingi ako ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan sa iyo ng mas maaga, Warrior Crawford. Sana patawarin mo ako para dyan. Gayon din, salamat sa pag-save mo ng aking panganay na alagad ngayon. Sinabi ni Faith sa isang paumanhin. Huwag kang mag-alala tungkol dito, madam. Tama lang ang ginagawa ko. Walang paraan na hindi ko mapansin ang katotohanan na 5 lalaki ang umaatake sa isang solong babae. Sagot ni Gerald na medyo mahinhin. Sa pagsasalita ng alin, maaari kang maging isang dayuhan. Pagkatapos ng lahat, mula sa iyong mga pattern sa pagsasalita at sa hitsura mo, hindi ka magiging isang lokal. Sa katunayan, nararamdaman mong hindi ka rin nagmula sa ating mundo. Nagtataka ako kung tama ako tungkol doon, tinanong ni Faith. Sa gayon, sabihin na lang natin na nagmula ako sa isang malayong lupain. Sagot ni Gerald na may chuckle. Nakikita ko. Ano man ang kaso, dapat kong aminin na ang iyong mga kasanayan ay kamangha-mangha. Maaari ko bang malaman kung sino ang iyong Panginoon? Sinabi ni Faith na tila sinusubukan na magsiyasat pa sa kanyang background. Pagkatapos ng lahat, paano nakamit ng gayong binata ang isang mataas na antas ng paglilinang? Kabanata 1982. Tungkol doon, sinabi sa akin ng aking Panginoon na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman. Dahil doon, humihingi ako ng paumanhin ng maaga, madam. Sagot ni Gerald nang makabuo siya ng palusot sa lugar. Kung sa bagay, walang paraan na masasabi niya sa kanya na nagmula siya sa ibang mundo, di ba? Pagkatapos ay muli, kahit sinabi niya sa kanya, marahil ay hindi siya naniniwala sa kanya. Naiintindihan ko. Tuldok-tuldok. Anuman, Zian. Kumantong ang mandirigma na si Crawford sa isa sa aming mga silid upang makapagpahinga siya, bili ni Faith, hindi na sinusubukang maglakad pa.
Narinig iyon, mabilis na tumango si Zion bago inakay si Gerald palabas ng mahusay na bulwagan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang duo sa isang maliit na bahay. Dito titira si Gerald ng gabi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinayagan ng isang tao na manatili sa gabi sa Abbey, kaya't ang mga disipulo ng Lila ay naiintindihan sa desisyon ng kanilang Panginoon. Gayunpaman, alam nila ang mas mahusay kaysa sa pagtatanong sa kanya, kaya't nagpatuloy lamang sila sa kanilang araw. Pagkatapos ng magandang pahinga, gumising ng maaga si Gerald upang magpaalam kina Zion at Faith. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang mahalagang gawain na dapat gawin at ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras dito. Bukod siya ay ang nag-iisang lalaki sa isang Abbey na puno ng mga kababaihan at alam na pinaparamdam sa kanya na lalong nag-awkward habang tumatagal siya doon. Ano man ang kaso, pagkalabas ng Abbey, napunta agad si Gerald sa isang bayan na kilala bilang Heaven Cloud Town, noon pa lamang napagtanto niya na mayroon siyang isang pangunahing issue. Wala siyang lokal na pera. Ang mayroon siya sa kanya ay ang pera na magagamit lamang sa mundo at isang patay na telepono na kasing andar ng isang brick ngayon. Gaano kainis. Gayunpaman, naalala niya si Zion na nagbabayad para sa kanyang mga damit kahapon na may ilang mga asol na bato, ang mga banal na bato na iyon ay marahil form ng pera ng kaharian na ito. Ngunit saan niya makukuha ang mga ito? Nang walang anuman, hindi man siya makabili ng agahan. Tulad ng pagtataka ni Gerald kung paano makaligtas sa isyong ito, napansin ng sulok ng kanyang mata ang isang payat na tao, na tila binubulol ang bawat kabastusan sa libro, na kinaladkad papunta sa isang eskinita ng tatlong iba pang mga kalalakihan. Ito ang kanyang tiket sa agahan. Mabilis na patungo sa eskinita, nakita ni Gerald na ang payat na tao ay napapalo na ng trio. Agad na pumasok sa eskinita, sumigaw si Gerald, "Halt!" Narinig iyon, lumingon ang mga kalalakihan. Tuldok-tuldok. Ngunit nang makita nila si Gerald, hindi talaga sila natakot. Sa katunayan, may mga scowl sila sa kanilang mga mukha habang sumisigaw sila, "Ha? Sino ka ba? Mawala at isipin ang sarili mong negosyo. Sinasabi ko ito sa huling pagkakataon. Itigil ang lahat ng ito." Ganti ni Gerald habang nakaturo sa kanila. "Humihingi ka ng gulo, anak. Mabuti naman. Paluan natin siya." Sigaw ng isa sa mga lalaki na sinenyasan silang tatlo na singilin kay Gerald. Sa kabila ng pagiging marami, hindi nito binago ang katotohanang ang mga lalaking ito ay wala bago si Gerald. Ito ay bahagyang kinuha sa kanya ng isang segundo upang pummel lahat ng kanilang mga tatlong sa lupa. To think that Gerald is this strong. Kung alam nila kanina, hindi nila siya in-provoke sa una. Ano man ang kaso, sa sandaling tapos na silang yumengal sa sakit, ang pinuno ng grupo ay tumingin kay Gerald bago nagmakaawa, "Mangyaring patawarin kami, kapatid. Alam namin na mali ang nagawa natin kaya't pakawalan mo kami." Nangungot siya bilang tugon, simpleng nagbabala si Gerald, "Kung sakaling sakupin kitang muli ng tatlong pang-aapi ng iba, sisiguraduhin kung magkakaroon ng ulo." Malakas at malinaw. Napangiwi ang lahat sa kanilang tatlo nang mabilis silang umalis. Wala sa kanila ang naglakas loob na manatili doon ng isang segundo pa dahil sa takot na biglang magbago ang isip ni Gerald. Kabanata 1983. Sa trio na wala na ngayon pagkatapos ay lumakad si Gerald papunta sa payat na tao at ay nalalayan siyang itaas, "Salamat sa pagligtas mo sa akin, kapatid. Ako, si Yale Zachary, may utang sa iyo." Sabi ng lalaki. "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Nagkataon lang na nakita kitang nabobuli habang dumadaan at walang paraan na aalis ako nang hindi ko tinutulungan. Ano man kung naramdaman mong may utang ka, bakit hindi mo lang ako tretuhin sa agahan at tatawagin natin ito kahit?" Nakangiting sagot ni Gerald habang tinatapik sa likuran si Yale. Bagaman nagulat siya ng sandaling iyon sa simpleng kahilingang iyon, mabilis na kumalas si Yale dito bago tumango habang sinabi niya, "Oo naman. Sa pagsasalita nito, ano ang dapat kong tawagan sa iyo, kapatid?" "Maaari mo lang akong tawaging Gerald." "Nakuha ko. Tatawagan kita Kuya Gerald nun." "Gayon din. Tila hindi ka magiging lokal, saan ka nagmula, kapatid na Gerald?" Tinanong si Yale kung sino ang makakapagsabi na si Gerald ay hindi ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanyang napakalawak na lakas, mukhang iba rin si Gerald sa iba rin sa bayan. Sumagot si Chuckling, simpleng sagot ni Gerald na, "Sa totoo lang. Sabihin na nating manlalakbay ako mula sa malayo. Nakita ko." Sinabi ni Yale na hindi nag-aalinlangan sa pahayag ni Gerald kahit papaano. Kasunod nito, dinala ni Yale si Gerald sa isang tindahan ng pagkain sa tabi ng kalye, at iniutos sa kanya ng ilang mga buns pati na rin isang mangkok ng pansit. Matapos ang mabilis na pagtatapos ng kanyang agahan, tiningnan ni Gerald si Yale habang nagtanong siya, "Sabihin. Tuldok-tuldok, alam mo ba ang anumang paraan ng mabilis na paggamit ng mga banal na bato?" Kailangan mo sila." Sagot ni Yale sa bahagyang pagtataka, hindi inaasahan ang katanungang iyon.
Oo, natapos ko ang paggastos ng lahat ng minahan kaya't hiniling ko sa iyo na gamutin mo ako sa agahan. Habang sakop ko na ang agahan kakailanganin ko pa ng mga banal na bato para sa aking mga sumusunod na pagkain. Ungol ni Gerald, medyo nahihiya. Kahit na karamihan ay kasinungalingan, hindi niya masabi kay Yale na siya ay galing sa lupa. Ang lihim na kinakailangan upang mapanatili. Nakikita ko. Sa gayon, mayroong isang lugar kahit na hindi ako sigurado kung papayag kang pumunta. Pulong ni Yale matapos mag-atubili ng kaunti. Oh, at anong lugar iyan? Well, ito ay isang kasino sa bayan. Tiyak na makakakuha ka ng mabilis ng mga banal na bato doon kahit na sa pamamagitan ito ng pagsusugal, gayunpaman, sasabihin ko ito ngayon na kakailanganin mo ng kaunting kasanayan o magwawalan ka ng mas maraming banal na mga bato. Paliwanag ni Yale. Narinig iyon na pagtanto ni Gerald kung gaano katulad ang mga kasino ng lugar na ito kung ihahambing sa mga regular na kasino na bumalik sa mundo. Sa gayon, bukod sa iba't ibang anyo ng pera. Gayunpaman, ang paraan ng pagpapatakbo ng mga kasino ay halos pareho. Anuman, alam niya na ang pagsusugal doon ay ang kanyang pinakamahusay na shot ng pagkuha ng maraming banal na bato ng mabilis. Nang buo ang kanyang isipan, sinabi ni Gerald na, "Oh sige, akayin mo ako doon. Pinag-uusapan kung alin, maaari mo ba akong ipahiram ng ilang mga banal na bato? Babayaran ko sila sa iyo kapag nagawa kong malaki ito." Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring sumugal ng walang anumang mga banal na bato sa kamay, at hindi niya talaga alam ang iba na nais na tumulong sa kanya. Alinmang paraan sa pagdinig sa kahilingan ni Gerald, nag-atubili sandali si Yale bago ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kumuha ng isang solong banal na bato. "Ako, wala akong masyadong marami kaya maaari lamang ako magpahiram ng isa sa iyo." Ungol ni Yale. "Ang isa ay marami." Sagot ni Gerald na may isang matigas na tango habang kinukuha ang banal na bato. Hindi naging estranghero si Gerald sa pagsusugal. Upang maging matapat, siya ay isang medyo may kakayahang sugarol. Sa pag-iisip na iyon, wala siyang alinlangan na siya ay mananalo ng malaki sa pagtatapos ng araw. Kabanata 1984. Alinmang paraan, sa lalong madaling panahon nakarating ang dalawa sa sobrang siksikan na kasino. Nang maglaon, ang pagsusugal ay isang bagay na inaasahan ng marami, anuman ang aling mundo na kanilang tinirhan. Tuldok-tuldok. Matapos magamit ang kaunting pagsisikap na pigain ang karamihan ng tao, kalaunan ay nagawa ng dalawa ang kanilang daan patungo sa isa sa mga talahanayan ng pagsusugal. Sa pamamagitan nito, mabilis na sinimulang bigyang pansin ni Gerald kung paano nilalaro ang mga laro. Tuldok-tuldok. Sa kanyang sorpresa, gayunpaman, napagtanto niya na ang mga laro ay eksakto kung paano ang isang susugal sa lupa. Dahil dito, alam ni Gerald na makakapagsimula na siya kaagad. Inilagay ang nag-iisang banal na bato na nasa mesa pagkatapos ay tahimik na tumango si Gerald sa may-ari ng kasino, na hinimok ang may-ari na simulang iling ang dice sa kanyang mga kamay. Tuldok-tuldok. Upang manalo sa laro, kailangang pumili si Gerald sa pagitan ng matataas na puwang at ng mababa. Habang mayroon lamang siyang isang pagkakataon, tiyak na mananalo siya ng malaki kung tama ang pinili niya. Alinmang paraan, matapos na tumigil ang pag-alog ng may-ari ng dice, inilagay niya ito sa mesa, na hinimok ang natitirang mga sugarol sa mesa na simulang pumili ng kanilang mga puwang. Habang ang lahat ay agad na pusta sa mataas na puwang, hindi tinangka ni Gerald na bilisan ang kanyang pusta. Kung sa bagay, ito lang ang kanyang shot ng panalo. Sa huli, natapos si Gerald sa pagtaya sa mababang puwang. Ito ang peligro na pinili niya. Sa pamamagitan nito, naipahayag ang dice at sa mga resulta ngayon, agad na nagsaya sina Gerald at Yale. Nanalo si Gerald sa pusta. "Diyos ko, gumawa ka ng isang kayamanan sa solong pagbaril na nakuha mo." Bulalas ni Yale na nasa sabik. Malugod na note bilang tugon, mabilis na isinalid ni Gerald ang lahat ng mga banal na bato na napanalunan niya sa kanyang bulsa. Sa kabuuan, nakuha siya ng sugal sa higit sa 100 mga ito, at sigurado si Gerald na ang halagang iyon ay makakapagtaguyod sa kanya ng medyo sandali. "O sige, tero na. Sapat na ang aking napanalunan." Sinabi ni Gerald na nakontento sa lahat ng mga banal na batong kinita niya. Siya, para sa isa, ay alam na palaging pinakamahusay na itigil ang pagsusugal sa sandaling makuha ang kapalaran. Ano man ang kaso, hinawakan niya ang braso ni Yale at nagsimulang magtungo sa exit ng kasino. Gayunpaman, ang pag-iwan ng kasino ay hindi madali kung ang isang tao ay nanalo lamang ng pera. Napatunayang totoo ito nang pigilan ng ilang matitigas na kalalakihan ang kanilang pag-alis. Kasunod nito, isang lalaki na may peklat sa mukha ang lumakad kina Gerald at Yale bago sinabi sa masamang tono, "Mga Ginoo, hindi ka basta-basta aalis pagkatapos ng panalo ng sobra." Alam ni Gerald na ito ay paraan lamang ng kasino upang matiyak na palagi silang nakikinabang mula sa kanilang mga customer. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan niya ang mga katulad na taktika na ginagamit nang pumasok siya sa mga kasino pabalik sa lupa.
Ano man tinignan muli ni Gerald ang scarred na lalaki bago sumagot, makatarungan na umalis tayo kahit kailan natin gusto. O sinusubukan mong maglaro ng marumi dito? Ha, ito ay simpleng mga patakaran ng kasino na ito. Tingnan, mayroon kang dalawang simpleng mga pagpipilian. Alin man sa iyo na ibigay sa amin ang mga bato na nanalo ka lang o naglalaro ka hanggang sa wala ka. Hini siya ng peklat na lalaki bago ngumuso ng masungit. Bilang isang mahiyain na tao, mabilis na bumulong si Yale, iwanan na lamang natin ang mga banal na bato, Kuya Gerald. Ang mga taong ito ay hindi maaaring guluhin. Siyempre, hindi kailanman sasang-ayon si Gerald doon. Pagkatapos ng lahat, nanalo siya sa mga banal na batong ito na patas at parisukat, at kahit natakot si Yale sa mga lalaking ito, hindi si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay itali ni Gerald ang lagayan ng mga banal na bato sa kanyang baywang bagong inisyon, kung nais mo ito, halika at kunin mo ito. Kabanata 1985. Narinig iyon ang may peklat na tao pagkatapos ay sumenya sa kanyang mga nasasakupan upang hawakan ang duo. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit sa kanya, gumawa ng hakbangin si Gerald na umatake. Sa loob ng ilang segundo, lahat sila ay nakahiga sa lupa, hindi man lang nakakabangon. Nang makita iyon, natulala ang scarred na lalaki. To think that Gerald was this powerful. Kasunod nito, sinama ni Gerald ng tingin ng taong may peklat na sinenyasan siyang agad na samobo bago lumipat sa tagiliran. Hindi niya pipigilan ang kanilang pag-alis matapos masaksihan ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan nito, matagumpay na umalis ang dalawa sa kasino, maya-maya ay huminto sa isang tabi ng ilog, pagkatapos ay kumuha si Gerald ng isang dakot ng mga banal na bato bago ibigay kay Yale. Tulad ng ipinangako, ibinabalik ko ang banal na bato na ipinahiram ko. Isaalang-alang ang iba pang mga bato bilang isang uri ng pagpapahalaga sa pagtitiis sa akin hanggang ngayon. Sabi ni Gerald. Nakatitig ang mata sa lahat ng mga banal na bato na binibigay sa kanya ni Gerald, mabilis na lumuhad si Yale bago masiglang sumigaw, Kuya Gerald. Mangyaring payagan akong maging iyong tagasunod. Magpapasakop ako sa iyo kung ang pangalan ko ay hindi Yale Zachary. Naturally, nagulat ito kay Gerald. Siya para sa isa ay hindi inaasahan na kumuha ng anumang mga sakop dito, lalo na hindi si Yale. Kung sa bagay, kailangan pa rin niyang bumalik sa lupa balang araw. Sa pag-iisip na iyon, tumagal sandali si Gerald upang pag-isipan ito bago mahinahon na sumagot, habang ako ay nai-flatter na marinig iyon, aalis na ako sa lugar na ito kaagad. Sa pag-iisip na iyon, kunin mo lamang ang mga banal na bato at ipamuhay ng maayos ang iyong buhay. Panipi. Kabanata 1986. Pinipilit ko, Kuya Gerald. Pagkatapos ng lahat, wala akong isang pamilya na babalik at lagi akong nag-iisa. Ako ay namumuhay ng walang patutunguhan sa pinakamahabang oras, ngunit nagawa mong pangasiwaan ang aking pag-asa sa buhay. Sa nasabing iyon, mangyaring isama mo ako. Pagmamakaawa ni Yale. Sa sobrang kaawa-awang hitsura ni Yale, hindi mapigilan ni Gerald na maawa sa kanya. Matapos mag-isip ng kaunti pa, bamaantong hininga muna si Gerald bago sabihin, mabuti. Maaari kang sumama sa isang kondisyon. Kailangan mong maging mas matapang. Kung sa bagay, wala akong silbi sa isang duwag. Nilinaw ko ba ang aking sarili? Malakas at malinaw. Mulalas ni Yale, lubos na nagalak na nagbago ang isip ni Gerald. Para kay Yale, ang pagbabago ng kanyang sarili ay wala kong papayagan siyang maging tagasunod ni Gerald. Tapos ayos na. Sa labas ng paraan, hanapin natin ang isang lugar na matutuluyan muna at makakain habang narito tayo. Sinabi ni Gerald na hinimok ang duo na bumalik sa bayan. Dahil marami na silang mga banal na bato, ang paghahanap ng isang lugar na matutuluyan ay natural kung ano ang kailangang gawin sa susunod. Sa kabutihang palad, ang mga panuluyan ay marami nang bumalik sa bayan. Pagkatapos mag-check-in sa isang silid, pareho silang nag-order ng masarap na pagkain at alak bago makipag-chat habang tinatangkilik ang kanilang pagkain. Upang maging matapat, si Yale ay hindi pa-gaanong nagagamot ng mabuti. Dahil nasisiyahan siya sa lahat ng ito ngayon, naramdaman niya na tunay na napili niya ang pagsunod kay Gerald. Ano pa, si Gerald ay napakalakas, kaya kasama si Gerald sa tabi niya, tiyak na mananatili siyang ligtas. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, tulad ng sinabi, ang mga magagandang bagay ay hindi nagtagal. Sa kasamaang palad para sa duo, naging tama ang kasabihan sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang taong may peklat mula dati ay aktibong nangangaso sa kanila kasama ang kanyang gang. Kayamang pinalo muna ni Gerald ang kanyang mga tauhan, walang paraan na papayag siya ng ganoon kadali ang paglabas kay Gerald at Yale. Kailangan niya ng paghihiganti. Kabanata 1987. Hindi nagtagal ay hanapin ng may peklat na lalaki ang inatinutuluyan ni Gerald at Yale. Sa kabutihang palad, nang marinig ang lubos na isang raketa sa labas ng kanilang tinutuluyan, inilabas ni Yale ang kanyang ulo sa bintana ng kanilang silid.
At kaagad na nakilala ang peklat na lalaki. Ang mukha niya ngayon ay ganap na namumutla sa takot, mabilis na lumingon si Yale kay Gerald na nakahiga sa kama bago bumulong, Kuya Gerald. Ito ang gang mula sa kasino. Dito nila kami hinahanap. Ano ang dapat nating gawin? Narinig iyon, tumungo si Gerald sa bintana upang tumingin at saktong oras na makita niya ang scarred na lalaki na nagmamadali sa kasama ang kanyang mga tauhan. Nakasimangot ng bahagya, saka lumingon si Gerald kay Yale habang yumorder, halika dali. Kagaya ng pagtataka ni Yale kung ano ang ibig sabihin ni Gerald, nanlaki ang mga mata niya nang magsimulang umakyat si Gerald sa bintana. Kahit na madaling lumundag si Gerald papunta sa bubong mula sa windowsill, si Yale ay mas mahina kaysa sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, kahit na nagawa ni Yale na makarating sa windowsill, hindi lamang siya makakabangon sa bubong. Sa huli, simpleng buntong hininga si Gerald habang hinihimas niya ang lalaki at sa tamang oras din. Kung sa bagay, nakarating ang pangalawang Yale sa tabi ni Gerald, narinig ng duo ang pagbukas ng kanilang pinto. Siyempre, ang gawa ay ginawa ng taong may peklat. Anuman pagkapasok ng Scarredman at kanyang mga nasasakupan, agad nilang sinimulan ang paghahanap sa silid. Sa kanilang pagtataka at inis, ang dalawa ay wala nang makita. Nakasimangot ang taong may peklat pagkatapos ay tumingin sa may-ari ng bahay bago umungol, nasaan na sila? Ngunit hindi sila umalis sa kanilang silid. Kung tutuusin, nasa baba ako sa buong oras at hindi ko sila nakita na umalis. Bulalas ng nagtataka na may-ari. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay, napansin ng peklat na lalaki sa oras na iyon na ang bintana ng silid ay naiwang bukas. Dinilayan ang mata, tumungo sa bintana at tumingin sa labas. Samantala, sina Gerald at Yale na nagtatago pa rin sa bubong, tinitiyak na hindi makagawa ng kahit isang tunog. Sa katunayan, ni isa sa kanila ay hindi man lang naglakas loob na huminga sa takot na mailantad ang kanilang lokasyon. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal bago marinig ng duo ang sumisigaw na lalaki na sumisigaw, damn it all. Dapat nakatakas sila sa bintana. Bigyan habulin. Nakukuha natin sila kung ito ang huling bagay na ating ginagawa. Kasunod nito, ang pangkat ng mga galit na kalalakihan pagkatapos ay lumusot palabas ng inn. Pagkakita nyon, tinaas ni Gerald si Yale at dinala ang dalawa sa kanilang silid. Sa puntong iyon, nililinis na ng may-ari ang silid. Tuldok-tuldok. Nang makita niya si Gerald at Yale na tumatalon mula sa bintana, subalit, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Bagaman ang unang likas na ugali ng tagabantay ay sumigaw ng sorpresa, mabilis na tinakpen ni Gerald ang bibig ng may-ari bago umungol, hush. Magpanggap lang na wala kami dito. Makinig, hindi mahalaga kung sino ang humihiling tungkol sa amin, sabihin sa kanila na wala kang alam. Kung makalabas ang balita tungkol sa amin, sisiguraduhin kung tatapusin ka bago nila ako ilayo. Nakuha ko. Narinig ang banta na iyon, agad na tumango ang may-ari. Kung tutuusin, siya ay isang negosyante na nagsisikap kumita. Mas gugustuhin niyang sundin ang mga utos ni Gerald kaysa mawala ang kanyang buhay. Bago umalis ang may-ari ng bahay, tiniyak ni Gerald na sasabihin, muli, kung sasabihin mo kahit isang salita tungkol sa amin, ikaw at ang iyong tinutuluyan ay nawala sa ibabaw ng planeta. Naiintindihan. Tumutok bilang tugon, ang may-ari ng bahay ay sumagot pagkatapos, oo. Nakuha ko ito sa unang pagkakataon. Sa nasabing iyon, lumabas ang silid ng tuluyan sa silid, tinitiyak na isara ng maayos ang pintuan sa likuran niya. Tuldok-tuldok. Alang-alang sa kanya, alam niyang pinakamahusay na magpanggap na wala lang nangyari. Alinmang paraan, ngayong wala na ang tagapag-alaga, ang nag-aalala na si Yale ay hindi mapigil ang tanungin, magkakaroon ba tayong magtago dito magpakailanman, kapatid na si Gerald? Gayon din, sigurado ka bang hindi babalik ang mga lalaking iyon? Habang hindi nasabi ni Gerald na sigurado, ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian na mawala ang kanilang daanan ay manatili dito sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi ng pagpunta-nagpunta, ang pinakamapanganib na mga lugar ay karaniwang din ang pinakaligtas na. Kabanata 1988. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa huli ay sinabi ni Gerald, huwag mag-alala, iiwan muna natin sa umaga. Narinig iyon, agad na sumang-ayon si Yale. Sa kanya, mas maaga silang umalis sa bayan, mas mabuti. Mabilis sa gabi, hindi naglakas loob na matulog sina Gerald at Yale. Pagkatapos ng lahat, palaging may pagkakataon na atake sa kanilang pagtulog. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na pakiramdam na ito ay tunay na isang sinaunang lugar. Kung sa bagay, isang gabing nahulog, walang kaluluwa ang makikita sa mga lansangan. Ang mga tao ng Outermond Realm ay wala talagang nightlife at inamin niya na ang katahimikan ay nadama sa halip kakaiba. Anuman, ang duo ay agad na nagtapos sa baybukang liwayway. Mas maaga silang umalis, mas malamang na hindi nila sinasadyang mabangga ang may scarred na lalaki. Sa kabutihang palad, ang kinakailangan lamang ay halos 1 oras para matagumpay na umalis sa bayan sina Gerald at Yale.
Ngayon naligtas na nilang nakalabas, sinenyasan si Yale na tanungin, kaya saan ngayon kapatid Gerald? Likas na malaman ni Yale na malaman dahil susundan niya si Gerald sa paligid. Nang marinig iyon, hindi makapagbigay ng agarang tugon si Gerald. Pagkatapos ng lahat bago sa Ultraman Realm at hindi niya talaga alam ang lugar na ito. Sa pag-iisip na iyon, simpleng sagot ni Gerald gamit ang kanyang sariling tanong, sabihin mo sa akin saan tayo makakarating mula rito. Gayon din kabilang sa mga pagpipilian na mayroon kami, alin ang pipiliin mo? Kaya makakarating kami sa Shantel kung magtungo tayo sa silangan. Kung magtungo tayo sa kanluran, gayon paman, makakarating kami sa Yahat. Tungkol sa kung saan personal kong pipiliin, sasabihin kong Shantel. Sagot ni Yale. Narinig iyon, tumango muna si Gerald bago idineklara, kaya, napagpasyahan noon. Papunta na kami sa Shantel. Kumantong ka sa daan, Yale. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang duo sa kanilang paglalakbay sa Shantel. Sa kanilang paglalakbay, tinitiyak ni Yale na idalye ang lahat ng alam niya tungkol kay Shantel kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, palaging magandang malaman kung ano ang aasahan sa mga bagong lugar. Anuman, ang Shantel ay tila isang malaking bansa sa Ultraman Realm at ito rin ang tahanan ng Gardale City, isang malaki at maunlad na lugar. Mabilis sa ilang oras mamaya, ang duo, na kumuha ng ilang maikling pahinga sa pagitan, sa wakas ay nakarating sa isang maliit na gubat na matatagpuan malapit sa lungsod ng Gardale. Sa puntong ito, medyo kaunti na pagkatapos ng tanghali, at dahil ang duo ay hindi pa nag-agahan, praktikal na gutom sila sa puntong ito. Sa kabutihang palad, nakatagpo sila ng isang panuluyan habang binabagtas ang gubat. Mula sa hitsura nito, ang panuluyan ay itinayo doon partikular para sa pagod na mga manlalakbay na nangangailangan ng pahinga. Anuman ang kaso, pumasok agad ang duo at umorder ng ilang pagkain. Habang naghihintay sila ng sabik na dumating ang kanilang mga pagkain, kapwa hindi nila mapigilan ang mapansin ang isang karito ng kabayo na mababantayan ng isang pangkat ng mga kalalakihan na tumigil lamang bago ang inn. Tuldok-tuldok. Kahit mula sa loob nakikita ng dalawa na ang kariton ay puno ng mga dibdib ng lahat ng laki, bawat isa sa kanila ay may label na may mga selyo. Hulaan na ang mga dibdib ay naglalaman ng mga mahahalagang item. Pagkatapos ay bumalik si Gerald upang tingnan si Yale bago tanungin, anumang ideya kung ano ang mayroon sila, Yale? Oh, delivery team lang sila Kuya Gerald. Dahil ang mga tatak sa mga dibdib ay may label na Shantel Treasury, makatarungang ipalagay na sila ay mula sa Shantel Delivery House, at ang mga dibdib ay naglalaman ng mga banal na bato. Paliwanag ni Yale habang tumango si Gerald bilang sagot. Tulad ng naging resulta, ang mga tao ng Ultraman Realm ay gumagamit pa rin ng mga serbisyo sa paghahatid, tulad ng kung paano ginagawa ng mga tao, pabalik sa lupa, na ginagawa noong unang panahon. Alinmang paraan, magsisimula na lamang sina Gerald at Yale sa pag-uusap tungkol sa iba pa ng bigla, isang dosenang kalalakihan, bihis na nakasuot ng itim, ang tumalon mula sa mga palumpong. Nang makita iyon, agad na nanlaki ang mga mata ni Yale habang nagtatago sa ilalim ng mesa bago sumigaw, mga magnanakaw. Kabanata 1989. Si Gerald mismo ay hindi gumalaw ng isang pulgada at simpleng sumipsip ng kanyang tsaa. Sa puntong ito, ang mga eksenang tulad nito ay ganap na normal sa kanya. Ano man ang kaso, lumitaw na mayroong higit sa isang dosenang mga kalalakihan na nakaitim, at lahat sila ay mukhang ganap na handa na atakihin ang mga tanod. Sa sinabi ni Gerald, ang mga lalaking nakaitim ay mukhang malakas at may kasanayan. Sa pag-iisip na iyon, nag-aalinlangan siya na ang mga tanod ay magagawa ang mga ito, at pagkaraan ng ilang sandali, napatunayan na tama ang hula ni Gerald. Sa karamihan ng mga tanod na alinman sa mabibigat na nasugatan o patay na, ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang ay lumingon upang masulyapan ang mga lalaking nakaitim bago umungol, sino kayong mga tao? Tandang padamdam. Ipapaalam ko sa iyo na ako si Tanner Jonas, ang pinuno ng Once Bodyguard Institute sa Shantel. Nangangahas na atakehin ang mga bodyguard ng Shantel, lahat ba kayo ay mayroong isang wish sa kamatayan o isang bagay? Tandang padamdam. Kupitan ng crop at ibigay lamang sa amin ang mga banal na bato kung nais mong mabuhay. Kinutya ang lumitaw na pinuno ng mga lalaking nakaitim. Nang marinig iyon, hindi mapigil ang sumimangot ni Tanner. To think na aatakihin ng mga lalaking ito kapag malapit pa sila kay Shantel. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga tauhan ay nakarating sa buong natitirang paglalakbay ng walang issue. Ang kaaway ay nagtatago sa paningin. Fuck off. Kung hindi mo pa napansin, ilang milya lamang ang layo namin mula sa Shantel ngayon. Sigurado ako na ang mga nakabaluti na gwardya ng Shantel ay darating anumang segundo ngayon, kaya kung hindi mo ito matalo, lahat ka ay magiging patay sa pagtatapos ng araw. Humangal na Tanner na may hindi matitinag na titig. Titingnan muna natin kung sino ang namatay. Ini siya ng pinuno ng mga lalaking nakaitim.
Narinig iyon, ang iba pang mga kalalakihan na nakaitim ay kinuha iyon bilang kanilang pahiwatig upang simulang umatake muli. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy ang labanan. Sa kasamaang palad, si Tanner at ang kanyang mga tauhan ay nasa masamang kalagayan na. Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal bago natapos ni Tanner na magkaroon ng braso na halos malinis na sa kalahati. Nakikita ang kanyang pagkakataong hampasin ng homina na lalaki, ang namumuno sa mga kalalakihang nakaitim ay malapit ng harapin ang pagtatapos ng hagupit, nang bigla na lang, isang figure ang umusbong at tumayo sa harapan niya. Bago pa merehistro ng pinuno ang nangyayari, ang figure, na malinaw naman na si Gerald, ay naglunsad ng isang lakas na pag-atake ng palad sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng kaagad na lalaki na agad na samuka ng isang bibig ng dugo habang pinadalhan siya ng paglipad ng malayo. Pinapanood ang kanilang pinuno pagkatapos ay bumagsak sa lupa, patay. Ang iba pang mga kalalakihan na nakaitim ay sinenyasan na singilin kay Gerald sa susunod. Kahit na tulad ng dati, wala sa kanila ang kahit saan ay malapit sa kasing lakas at kayang kay Gerald. Sa pag-iisip na iyon, tumagal lamang siya ng ilang segundo upang matapos ang natitira sa kanila. Sa puntong iyon, si Tanner at Yale ay nakatingin na ng malapad ang mata sa lahat ng mga patay na lalaking nakaitim na nakahiga sa buong lupa. Tuldok-tuldok. Si Tanner, para sa isa, ay hindi inaasahan ang isang tulad ni Gerald na kunin ang lahat ng mga makapangyarihang lalaking iyon ng mag-isa. Mabilis na bumulagta sa kanyang pagkamangha pagkatapos ay lumakad si Tanner kay Gerald bago magalang na sabihin, "Salamat sa iyong tulong, binata." Narinig iyon, simpleng nagbigay ng isang casual na ngiti si Gerald habang sumasagot, "Huwag mag-alala tungkol dito. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Ang ganitong pagpapakumbaba. Mangyaring sabihin sa akin ang iyong pangalan, binata. Maaari mo lang akong tawaging Gerald." Nakita ko. Tumaan ako bago natapos ni Tanner ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Gerald ng isang chuckle bago sinabi, "Narinig ko na iyong idineklara ito kanina." Si Tanner Jonas, ang pinuno ng Once Bodyguard Institute sa Chantel, tama ba? Isang karangalan na makilala ka. Sandali na natigilan ng marinig iyon, mabilis na lumabas si Tanner dito bago pinagsama ang mga kamao at pinupuri, "Isang karangalan na makilala ka rin, Gerald. Pa rin, naisipin na ang isang kabataang lalaki na tulad mo ay magiging napakahusay at malakas." Nakakagulat lang. Panipi. Kabanata 1990. Pasimpleng ngumiti bilang tugon, sinabi ni Gerald, "Hindi na kailangang maging mahinhin, Kapitan Once. Alinmang paraan, dapat mo munang ihiling ang iyong mga sugat." Nang marinig iyon, napagtanto ni Tanner na medyo nasugatan pa rin siya. Sa pamamagitan nito, umupo siya at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang sandali, isang tropa ng mga sundalong kabayo ang dumating sa inn. Mula sa hitsura nito, ito ang mga nakabaluti na gwardya ng Chantel na dati nang nabanggit ni Tanner tungkol sa pagkakita sa kanila. Agad na tumayo si Tanner at binati ang isa sa mga nakabaluti, General Lucarl. Si General kay Lucarl ang commander ng mga nakabaluti na gwardya ng Chantel, at nang makita kung gaano siya sugat, hindi niya maiwasang sabihin sa pagtataka, "Kapitan Once. Iyon ay isang medyo pangit na mukhang sugat doon." "Isang gasgas lamang ito," sagot ni Tanner na may chuckle. Sa halip na tumawa kasama, simpleng bumaba si Kay sa kanyang kabayo at sinimulang tingnan ang lahat ng mga patay na katawan sa lupa. Habang siguradong sigurado siya na isang mabangis na labanan ang naipaglaban dito, hindi niya mapigil ang mapansin na lahat ng mga kaaway ay patay na. Dahil dito, sinenyasan si Kay na tanungin, "Mayroon bang alinman sa mga bandido na lumayo, Kapitan Jonas? At ligtas ba ang mga banal na bato?" Negatibo. Patay na ang lahat ng mga tulisan. Gayon din, wala sa mga banal na bato ang ninanakaw. Sagot ni Tanner. "Ano? Nagawa mong pumatay sa kanilang lahat?" Bulalas ng nagtatakang Kay. Sa gayon, hindi magiging patas na i-claim ang lahat ng kredito. Sabihin sa katotohanan, ang binatang ito dito ay ang naglabas ng karamihan sa kanila. Kung hindi dahil sa kanya, sigurado akong hindi ako mabubuhay upang magkwento. Paliwanag ni Tanner habang sumenyas siya kay Gerald. Nakataas ang isang bahagyang kilay habang nakatingin kay Gerald, sagot ni Kay, "Sinasabi mo na. Pinapatay ng batang ito ang karamihan sa mga lalaking ito. Sa katunayan, nasaksihan ko ang lahat ng ito sa aking sariling mga mata." Bulalas ni Tanner habang tumanggo. Naturally, nagulat ito kay Kay. Pagkatapos ng lahat, kung gaano katindi ang kailangan ng isang tao upang mag-isa na kumuha ng napakaraming kalalakihan. Si Kay, para sa isa, ay alam na hindi marami sa Chantel ang may kakayahang ito. Tuldok-tuldok. Matapos ang isang maikling pagpos, umiling si Kay bago umorder, "Men." Tumaan sa kanilang mga katawan at tingnan kung makikilala natin sila. Ang paggawa ng naituro sa kanila, sandali nang bumalik ang isa sa mga sundalo sa panig ni Kay bago magulat, "General. Ang mga lalaking nakaitim ay tila nagmula sa Mount Tigris. Bundok Tigris. Kaya, sila na ulit ito."
Ungol kay. Ang Mount Tigris ay ang pangalan ng isang pangkat na mga tulisan na naging terorista kay Chantel sa loob ng maraming edad. Nagdalubhasa sila sa pagnanakawan ng mga kotse na pang-escort at dahil sa ang katunayan na ang lahat ng kanilang mga miyembro ay lubos na may kakayahan, hindi lamang matagumpay na ninanakawan ang ilang mga escort na kotse dati, ngunit ang hukbo ni Chantel ay hindi permanenteng nakasara sa kanila. Tiyak na hindi ito tumulong na ang landas patungo sa tirahan ng mga bandido ay napakalikot at maangin. Iniisip ito sandali, lumakad si kay Gerald na kasalukuyang tinatangkilik ang kanyang tsaa bago sabihin, narinig ko mula kay Kapitan Wance na inilabas mo ang lahat ng mga taong ito, kung maaari, sino ka talaga, at saan galing ka ba? Narinig iyon pagkatapos ay kalmadong sumagot si Gerald tungkol sa kung bakit ako tumulong, hindi ba pangkaraniwang paggalang upang matulungan ang mga nangangailangan. Ang tugon ni Gerald na pasimpleng nagtataka kay Kai. Sa lahat ng katapatan, hindi pa rin niya nakuha ang katotohanang naalis ni Gerald ang lahat ng malalakas na lalaking iyon, mula sa Mount Tigris sa kanyang sarili. Kabanata 1991. Gayunpaman sa hitsura at pag-uusap lang ni Gerald, mas alam ni Kai kaysa magduda sa kanya. Ano man ang kaso, nakikita na malapit na silang ihatid ni Kai pabalik sa Chantel, upang matiyak na ang mga banal na bato ay hindi makawin ng iba pang mga tulisan. Kinuha ni Tanner ang pagkakataong lumakad kay Gerald at sabihin na, speaking of which, tinungo mo si Chantel, G. Crawford. Sa katunayan tayo ay, sagot ni Gerald sabay tango. Nakita ko, kung gayon bakit hindi ka sumama sa amin? Kung sa bagay kailangan ko pa ring magpasalamat ng maayos sa pag-save mo sa amin. Iminungkahi ni Tanner sa isang taos-pusong tono. Sumagot si Chaplin, sinabi ni Gerald na, masyado kang mabait, Kapitan Wance. Ano man mas gugustuhin kung hindi makagambala sa iyong trabaho. Huwag mag-alala tungkol sa amin, magtutungo kami doon mamaya ng mag-isa. Well, sige kung gayon, ngunit kung kailangan mo ng anumang bagay o nangangailangan ng anumang tulong sa Chantel, alam mo kung sino ang hahanapin. Sagot ni Tanner sa isang medyo nadidismayang tono. Gayunpaman, hindi niya pipilitin si Gerald na sumabay sa plano niya. Sa pamamagitan nito kay Tanner at ang natitirang kanilang mga kalalakihan ay umalis sa eksena. Mismong sina Gerald at Yale ay nagpasya lamang na magtapos sa sandaling tapos na sila sa kanilang pagkain. Habang patungo sa Chantel, hindi mapigilan ni Yale na magtanong, bakit hindi mo tinanggap ang paanyaya ni Kapitan Wance kanina? Si Yale, para sa isa, ay naramdaman na siguradong tinanggap ito ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, nararapat sa kanya ang gantimpala at kahit sino pa ay tiyak na labis na natuwa na makatanggap ng paanyaya at sumama sa plano ni Tanner. Simpleng tumatawa bilang tugon, sinabi ni Gerald na, hindi mo ba nakita ang hitsura ng mukha ni General Lucarl ngayon? Malinaw na nagkakaproblema siya sa paniniwalang ako ang naglabas ng lahat ng mga kalokohan na iyon. Sa pag-iisip na iyon, mas makabubuti kung gagawin natin ang ating magkahiwalay na paraan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kahit na naintindihan ngayon ni Yale ang pananaw ni Gerald, hindi pa rin niya maiwasang maramdaman na sayang ang tinanggihan niya. Kung sa bagay, binitawan ni Gerald ang maaaring potensyal na naging isang pangunahing pabor mula sa isang maimpluwensyang tao. Ngayon kung tinanong siya ni Tanner sa halip, tiyak na papayagan ni Yale si Tanner na pasalamatan siya ng maayos. Nangangarap tungkol sa senaryo, naramdaman ni Yale na ang pagpapahalaga ni Tanner ay maaaring maging hindi bababa sa 1,000 mga banal na bato. Habang si Yale ay nag-iisip lamang tungkol sa kayamanan at katanyagan, ang mga saloobin ay halos hindi sumagi sa isip ni Gerald. Siya ay hindi ganoong klaseng tao. Alinmang paraan, pagkatapos maglakad ng ilang milya, silang dalawa sa wakas ay napadaan sa mga pintuang lungsod ng Chantel. Tulad ng nangyari, si Chantel ay kasing laki ng inilarawan ni Yale dati. Ang mga tao dito ay tiyak na namuhay din ng masagana sa paghusga mula sa kung gaano kasuotan ng bihis sa lahat sa kalye. Anuman, habang naglalakad sila, biglang sinugod ni Yale ang braso ni Gerald patungo sa isang board ng paunawa habang sinasabi, kapatid Gerald. Tumingin ka dyan. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay pagkatapos ay tumingin si Gerald sa board upang makita kung ano ang tungkol sa lahat ng kaguluhan at sa lalong madaling panahon, nakita niya kung ano ang kinaganyak ni Yale. Sa maraming mga anunsyo sa board ng paunawa, isa sa mga ito ang nagsulat, halina't sumali sa Chantel Martial Arts Competition. Ang dakilang gantimpala ay 100,000 mga banal na bato. Naturally, alam ni Gerald para sa isang katotohanan na si Yale ay pagkatapos lamang ng mga banal na bato. Sa pag-iisip na iyon, lumingon siya upang tingnan ang payat na lalaki bago magtanong, isang kompetisyon sa martial arts, ha? Ano, interesado ka bang sumali, Yale? As if naman. Mga biro sa tabi, dapat talaga sumali ka, Kuya Gerald. Pagkatapos ng lahat, mayroong 100,000 mga banal na bato na makukuha. Tuwang-tuwa na sagot ni Yale. Gayunpaman na parang ang isang tulad niya ay lumahok sa isang kompetisyon.
Napakahusay sa martial arts, kailangan pa bang magtanong ni Gerald? Ano man ang kaso, kung lumahok si Gerald, tiyak na makukuha niya ang engranding premyo. Sa pagkabigo ni Yale, gayon paman, simpleng sinabi ni Gerald na paumanhin, hindi interesado. Ngunit bakit? Sa daang libong mga banal na bato na nasa kamay, hindi na kami mag-aalala tungkol sa hindi pagkakaroon ng sapat na muli. Panipi. Kabanata 1992. Kung titingnan kung gaano nasaraan ng loob si Yale, napabuntong hininga lamang si Gerald habang iniisip ito sandali bago sumagot, mabuti, sasali ako. Naturally, ang pangalawang narinig niya iyon, agad nang umiti si Yale. Anuman, nagsimula nang magtungo ang duo patungo sa arena kung saan gaganapin ang kompetisyon sa martial arts. Pagdating, medyo nagulat sila nang makita kung gaano ito sikip. Sa oras na iyon, isang babae at lalaki ang nakikipagkompetensya sa bawat isa, at ang bawat galaw na kinikitunggo nila ay nakakuha ng malakas na tagay mula sa madla. Makalipas ang ilang sandali, ang babae ay nakarating ng isang sipa sa mismong dibdib ng lalaki, na pinapunte siya palabas ng arena. Kasunod ng mas malakas na tagay, ang lumitaw na maging hukom pagkatapos ay tumayo bago ideklara, at Miss Linda once score isa pang tagumpay. Mayroon bang iba pang nagnanais na hominin siya? Tandaan, kung manalo ka, 100,000 mga banal na bato ang magmamay-ari. Sa kabila ng pangako ng napakaraming banal na bato, ang karamihan ay agad na tumahimik. Pagkatapos ng lahat, nakita nilang lahat kung gaano siya kapangyarihang Yelinda, kaya wala sa kanila ang naglakas loob na mangarap na hominin siya. Nang makita na walang taong tumataas, hinusay ng hukom ang kanyang lalamunan bago sinabi, wala naman. Kaya, hulaan ko oras na upang ipahayag natin ang nagwagi noon. Ngayon, nang walang karagdagang pag-uusap, ang kampyon ng kompetisyon sa martial arts ay hawakan mo. Sumigaw ng isang boses mula sa karamihan ng tao sa huling minuto. Nagulat na marinig iyon, lahat pagkatapos ay lumingon upang harapin ang pinagmula ng boses, at nakatayo doon, walang iba kundi si Gerald. Tumaan sa madla bago sumabak sa arena, tiningnan ni Gerald ang hukom bago sinabing, maghihintay ako para sa isang hamon. Narinig iyon, ang karamihan ay agad na nagulo. Tulad ng marami sa mga miyembro ng madla ay nagsimulang talakayin kung sino ang taong ito, ang hukom mismo ay pansamantalang natigilan sa pagsasalita, malinaw na hindi inaasahan ng iba na tutulan siya. Ano man ang kaso, si Yelinda mismo ang simpleng nag-scan kay Gerald mula ulo hanggang paa bago mapanghimas-masan, tingnan mo, sumuko ka na lang at iligtas mo ang iyong sarili sa kahihiyan. Tinitiyak ko sa iyo na wala ka kahit saan malapit na may kakayahang bugbugin ako. Nakataas ang isang bahagyang kilay, simpleng sagot ni Gerald, sa gayon ang isang tao ay sigurado sa kanyang sarili. Bago pa masabi ni Yelinda ang iba pa, ang hukom, na sa wakas ay kumalas mula rito, ay lumapit kay Gerald bago tanungin, handa ka na ba, mister? Sa sandaling tumango si Gerald, tumango rin ang hukom bago idineklara, sa gayon. Nang walang pag-aalinlangan, hayaan ang susunod na labanan. Ang pangalawa ng deklarasyon ay ginawa, si Yelinda ay hindi nagaksaya ng oras at inilunsad ang sarili patungo kay Gerald, na hangad ng isang suntok ng diretso para sa kanyang dibdib. Habang si Yelinda ay walang alinlangan na mabilis, wala siya kahit saan malapit sa kay Gerald. Sa pag-iisip na iyon, madaling iwasan ni Gerald ang pag-atake nito, kahit na sa halip na lumayo, sa halip ay hinawakan siya nito sa pulso bago ginamit ang momentum ng pag-atake upang itapon siya sa hangin. Siyempre, sinigurado ni Gerald na mahuhuli siya bago siya mahulog sa lupa. Pagkatapos ng lahat, alam niya sa lahat ng mga tao kung gaano masakit ang landing mula sa isang taas na maaaring makuha, anuman, habang pinayagan ni Gerald si Yelinda na makatayo muli, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang buong arena ay tumahimik. Pagkatapos ay muli, hindi ito lahat nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi matulala upang makita ang dakilang Yelinda na inilabas na may isang solong paglipat lamang. Ito ay simpleng hindi narinig. Mismong si Yelinda ang nakabukas ang mga mata. Upang isipin na si Gerald ay ito napakalakas. Walang paraan na siya ay magagawang talunin siya. Umiling siya pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tumingin sa kanya bago sinabi, well, it's my win. Nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ni Yelinda. Hindi niya hahayaan na makamit niya ang tagumpay ng napakadali. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ay sumigaw siya, iyon. Hindi iyon binilang. Nagsisimula na kami ng isa pang pag-ikot. Bahagyang pinipilitan ang kanyang mga mata sa kaumungol si Gerald, patawarin mo ako. Hindi ba nabilang? Gaano katumpak na nabigo iyon? Kabanata 1993. Si Gerald para sa isa ay talagang kinamumuhian ang matinding natalo at malinaw na natalo ni Yelinda ang laban. Ang katotohanan iyon ay napalinaw lamang sa kung paano hindi tumulong ang madla upang ipagtanggol siya. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang may pinakamahalagang bait ay makakakita ng napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas.
Ano man ang kaso, matapos marinig na idineklara ni Gerald na sa pagkakaroon ng maraming tao, sa wakas ay napagtanto niya na nagkagulo siya. Sa pag-iisip na iyon, pinadyak niya ang kanyang paa bago magfiyumang habang umungol siya, ikaw. Ayos. Ikaw ang nanalo. Malaking bagay. Maghintay ka lamang at makita ang. Kasunod nito, pinanood ng lahat habang ang batang babae ay lumingon upang mabilis na umalis. Tuldok-tuldok. Sa halip na pasayahin si Gerald, gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang karamihan ngayon ay tila mas nag-alala para sa kanya kung mayroon man. Pagkatapos ng lahat, alam nilang lahat na sa Chantel, si Yelinda ay hindi isang taong trifled with, mabilis na lumapit ang hukom mismo kay Gerald at inabot sa kanya ang mga banal na bato bago umiling. Matapos ang isang buntong hininga, sinabi ng lalaki pagkatapos, mas makabubuting kunin mo ang mga banal na bato at iwanan si Chantel habang kaya mo, Mr. Ang Miss Wands talaga ay hindi isang taong nais mong pumili ng laban. Bago pa man makapag-reply si Gerald, nagmamadali na ang hukom. Ang mga miyembro ng madla mismo ay umalis ilang sandali pagkatapos wala sa kanila ang naglakas loob na manatili sa kanyang presensya. Sa walang oras na patag, si Yale lang ang natitirang nakatayo sa harapan ni Gerald sa arena. Tuldok-tuldok. Naturally, iniwan nito si Gerald na labis na nataranta. Pagkatapos ng lahat, nanalo siya ng isang malaking patas sa kompetisyon at parisukat. Bakit siya binigyan ng ganoong malamig na balikat? Sa kabila ng nararamdaman ni Gerald, si Yale mismo ay tila walang kabuluhan sa lahat ng naganap, at paimple niyang pinasaya, ginawa mo ito, Kuya Gerald. Ang galing mo kanina. Narinig iyon, pasimpleng bamaantong hininga si Gerald habang naglalakad papunta kay Yale at inabot sa kanya ang lahat ng mga banal na bato. Matapos tumitig saglit sa payat na lalaki, nagbulong-bulungan pa si Gerald, seryoso, ano ang magandang gawin sa maraming banal na bato? Kung may nakikita ka pang mga kompetisyon na ito, mag-isa ka lang. Sakto namang mapangasar si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang pagkapanalo sa isang kompetisyon ay dapat na isang masayang kaganapan. Sa kabila nito, pinansin lamang siya ng lahat paano hindi siya makaramdam ng pagkalungkot. Gayunpaman, kailangang aminin ni Gerald na ang pagkakaroon ng lahat ng mga banal na bato ay tiyak na gagawing mas komportable ang kanilang mga darating na araw. Ano man, bumalik sa galit na si Yelinda, kakauwi lang niya nang mabangga niya ang kanyang ama. Kung nandoon si Gerald kasama siya, tiyak na makikilala niya siya. Kung sa bagay, ang ama ni Yelinda ay walang iba kundi si Kapitan Wands. Nang makita na bumalik ang kanyang anak na babae, kinuha ni Tanner ang pagkakataong magtanong, Yelinda, bumalik ka na. Kumusta ang kompetisyon? Nanalo ka ba? Pinapanood habang simpleng snort niya bilang tugon bago lumakad, nasabi na ni Tanner na natalo ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, nais niyang tiyakin iyon kaya sinundan niya ito sa kwarto niya bago idinagdag, ipagpalagay kong nawala ka. Nagawa ko. Maaari akong manalo, alam mo. Ngunit ang ilang mga random na bastard ay nagpakita lamang sa huling minuto at binaba ako sa isang solong paglipat. Hindi ako kailanman nawala sa isang nakakahiyang paraan. Mayroon ka bang ideya kung gaano ito nakakahiya? Ungol ni Yelinda nang magsimulang luha ang mga mata. Ang isang napakalakas na tao ay lumahok. Nagtatakang sagot ni Tanner. Siya, sa lahat ng mga tao, ay alam kung gaano katindi ang kanyang anak na babae kahit nakabilang sa mga nasa Chantel. Sa pag-iisip na iyon, upang isipin na ang isang tao ay maaaring talunin ang kanyang anak na babae sa isang solong paglipat lamang. Ang taong iyon ay talagang napakalakas, anuman, nanatili ang katotohanang natalo ang kanyang anak na babae, at hindi siya magiging isang matalo na talo tungkol dito. Kabanata 1994. Alinmang paraan, walang makakatulong dito. Ang taong iyon ay nanalo ng patas at parisukat, at tatanggapin lamang namin iyon. Sumagot si Tanner habang inaalaw niya ang kanyang anak na babae, alam na sa mundo ng mga kompetisyon ng martial arts, walang sino man ang maaaring manatili sa tuktok magpakailanman. Tuldok-tuldok. Kahit na mukhang gusto ni Yelinda na pabulaanan, sa wakas ay napagtanto niya na mayroong isang kakilakilabot na peklat sa braso ni Tanner. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang nagtanong, Kailan ka nasugatan, tatay? Anong nangyari? Narinig iyon, simpleng nag-chuckle si Tanner habang kinawayan ang mabuting kamay at sinabing, gasgas lang ito. Anuman, nakuha ko ang sugat mula sa ilan sa mga bandido ng Mount Tigres pabalik na ako. Ang mga tulisan, talagang lalo silang nagiging magulo sa araw. Alinmang paraan, isaalang-alang ang pagtaas ng bilang ng mga kalalakihan kasama mo habang naglalabas ka ng mga bagay. Kung hindi mo gagawin, nanunumpa ako na magsisimula akong sumama sa iyo bilang labis na proteksyon. Pulong ni Yelinda matapos ang maikling pagpos. Tinapik lamang ang ulo ng kanyang anak na babae bilang tugon pagkatapos ay sinabi ni Tanner na mabuti na. Bukod dito, mas gugustuhin kong manatiling ligtas ang aking anak na babae.
Sa sandaling iyon, ang boses ng isang gwardya ay maririnig na nag-aalala na tumatawag mula sa labas, Kapitan Wons. Nakataas ang isang bahagyang kilay pagkatapos ay naglakad palabas si Tanner bago nagtanong, oo. Tungkol saan ang kaguluhan? May dalawang lalaki doon na nais makipagkita sa iyo. Kahit na inangkin nila na naisave nila ang iyong buhay ng mas maaga, nais kong tiyakin muna na kasama ka bago ko sila papasukin. Sagot ng gwardya, oh, nasaan na sila ngayon? Ihatid mo ako sa kanila. Utos ng nagulat na si Tanner. Nodding bilang tugon, ang gwardya ay nagsimulang mag-jogging papunta sa pintuan kasama si Tanner na sumusunod sa likuran. Nagtataka, nagbuntot din si Yelinda. Pagkatapos ng lahat, anong uri ng tao ang may sapat na kakayahang mailigtas ang kanyang ama? Alinmang paraan, sa sandaling makarating sila sa pintuan, agad na nanlaki ang mga mata ni Tanner. Nang maganap, totoong nakatayo sina Gerald at Yale na nakaharap ang mga likuran sa kanyang pintuan sa harapan. Ginoo Crawford, ano ang kasiyahan? Idineklara ang nasa sabik na si Tanner. Si Tanner, para sa isa, ay naunang ipinapalagay na si Gerald ay hindi kailanman darating na sanhi upang siya ay maging bombed out ng na. Tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit siya natuwa nang makita si Gerald sa kanyang pintuan. Narinig ang boses nito, tumalikod ang duo, at ang pangalawa ng kanilang mga mukha ay nakita. Laking gulat ni Yelinda na hindi niya mapigil ang ituro kay Gerald habang binubulalas, "It's you." Mabilis na ibinalik ni Gerald mismo habang hindi siya makapaniwalang sumigaw, "Kaya ikaw na naman." Nang makita ang palitan na ito, ang naguguluhan na si Tanner ay sinenyasan na magtanong, "Alam mo? Kilala mo si G. Crawford, Yelinda?" "Oo, siya ang nag-api sa akin kanina." Sigaw ni Yelinda, lalong nagalit ang boses nito. Nang marinig iyon, agad na tumawa ng malakas si Tanner. Tulad ng nangyari, ang naglabas sa kanya ay si Gerald. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Kung sa bagay, si Gerald ay may di makadiyos na lakas. Ano man ang kaso, mabilis na nalinis ng kanyang lalamunan si Tanner bago sinabi sa isang seryosong tono, Ngayon, Yelinda, huwag tayong maging bastos. Tandaan, si G. Crawford pa rin ang nagligtas sa aking buhay. Kung hindi ito para sa kanya, mawawala na ako ngayon." Nang marinig niya iyon, pasimpleng ngumuso si Yelinda bago umalis sa eksena, ayaw na makita si Gerald ng mas matagal kaysa sa kailangan niya. Nag-aalala na baka masama ang loob ni Gerald sa pag-uugali ng kanyang anak na babae, pagkatapos ay tumingin si Tanner sa kabataan bago sinabi, "Mangyaring huwag kunin ang kanyang mga salita at kilos, G. Crawford. Ganyan lang ang anak kong babae. Huwag mag-alala tungkol dito, Kapitan Wons. Nag-uugali lang siya ng ganoon simula noong natalo ko siya kaya't pinapatawad mo ako para doon." Sagot ni Gerald na may isang banayad ng ngiti, pakiramdam medyo nahihiya. Kabanata 1995. Huwag kang mag-alala tungkol doon, G. Crawford. Normal na talo sa isang kompetisyon. Nakangiting sagot ni Tanner bago inimbitahan sina Gerald at Yale sa kanyang tahanan. Dahil ang pamilya martial arts ay pinagsama sa Wons Delivery House, naging makatuwiran lamang para kay Tanner at sa kanyang anak na manirahan sa delivery house anuman, sina Tanner at Yelinda ay parehong sikat sa Chantel. Pagkatapos ng lahat, ang Wons Delivery House ay nagbigay ng maaasahang serbisyo, at marami sa mga residente ng Chantel ay hinahanap ang mga ito tuwing kailangan nila ng mga banal na bato o iba pang mga kalakal na naihatid. Dahil sa kanilang mabuting pangalan, talagang hindi nakapagtataka kung bakit ang mga nagamit ng kanilang serbisyo ay ginoong tinatrato sina Tanner at Yelinda. Sa katunayan, ang Wons Delivery House ay may ilang mga partido na sumusuporta sa kanila sa Chantel. Ano man ang kaso, sa sandaling umupo silang magkasama sa lobby, natagpuan ni Tanner ang kanyang sarili na nagtatanong, "Kaya? Ano ang iyong mga plano ngayon, G. Crawford?" Una, pagmultahin ni Gerald. Tuldok-tuldok. Ang pagtawag sa akin ni G. Crawford ay medyo mahirap, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. "Aba, Gerald ito. Ano man, ipinapalagay ko na wala ka pang lugar na matutuluyan dahil sinabi mong ikaw ay mga vagabonds bago ito. Sa pag-iisip na iyan, bakit hindi ka muna manatili sa amin? Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong magagamot kita ng maayos." Iminungkahi ni Tanner matapos na pag-isipan ito ng kaunti. "Kaya kung pipilitin mo. Salamat sa pagkakaroon sa amin." Sumagot si Gerald, pakiramdam na ang pananatili dito ay hindi isang masamang ideya. Bukod, hindi ito parang nakakita sila ng ibang lugar na matutuluyan pa. Mabilis sa gabi, sina Gerald, Yale, Tanner, at ang kanyang anak na babae ay nagkasama sa kanilang hapunan sa lobby. Dahil halos walang araw kinain sina Gerald at Yale, ang pangalawa ay dumating ang pagkain, agad nilang sinimulan na parang wala nang bukas. Mismong si Yelinda lang ang nakatingin kay Gerald sa inis. Kung sa bagay, hindi pa rin niya maalis ang katotohanan na si Gerald talaga ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang ama.
Habang nagpapasalamat siya tungkol doon, ang katotohanang natalo siya nito ng nakakahiya na nagpahirap para sa kanya na pakitunguhan lamang siya ng maayos. Sa kabila ng inis ng kanyang anak na babae, si Tanner ay nasa masayang pakiramdam, at hindi niya mapigil ang tumawa habang sinabi niya, mabagal, ang pagkain ay hindi pupunta kahit saan. Kung kailangan mo pa, sabihin mo na lang ang salita. Nang marinig iyon, kinuha ni Yelinda ang pagkakataong magmura, tama siya. Ano kayong dalawa, baboy? Narinig ang kanyang pahayag, agad na huminto sa pagkain si Yale, ngayon ay medyo mahirap. Si Tanner naman ay nakataas ang isang bahagyang kilay habang nagmamaktol. Yelinda, nasaan ang ugali mo? Nang makita na kaagad na tumahimik si Yelinda, inalis ni Gerald ang kanyang lalamunan bago sinabi, Miss Wans, sana ay huwag mong isiping mabuti ang mga kaganapan ngayong umaga. Kung sa bagay, alam kong anak ka ni Kapitan Wans, hindi kita haamon sa una. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring patawarin ang aking kabastusan at magpatuloy tayo mula rito. Pinapanood habang hawak ni Gerald ang kanyang baso ng alak, si Yelinda, na napansin kung gaano katindi ang titig ng kanyang ama, alam na wala siyang pagpipilian kundi ang mag-toast kay Gerald. Sa sandaling ang kanilang baso ay nagtagpo ng isang clink, natapos ni Yelinda ang kanyang alak sa isang solong gulp bago ilagay ito at ideklara, magkaroon ulit tayo ng isang tugma pagkatapos ng pagkain na ito. Siyempre, nagulat ito kay Gerald. Upang isipin na ang batang babae na ito ay nais pa ring makipagkompetensya sa kanya. Napabuntong hininga habang umiling, sinabi ni Gerald na tingnan mo, hindi ba sa palagay mo ang pagkakaroon ng ibang kompetisyon ay hindi kinakailangan, hindi. Maliban, maaaring matakot ka na manalo ako sa oras na ito. Panipi, Kabanata 1996. Sa kanyang pangungusap na pinaliit ng mayabang at mapanirang tono ni Yelinda, walang paraan na sasabihin ni Gerald ngayon na hindi. Kung gusto niya ng away, nakakakuha siya ng away, at sisiguraduhin niyang hindi na siya nito hinahamon. Mabuti, tanggap ko. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Sagot ni Gerald. Sabihin mo, kung mananalo ulit ako, kailangan mo na akong simulan bilang kapatid na si Gerald. Hindi na kailangang sabihin, sana ay simulan mo na akong tretuhin ng hindi gaanong malamig sa puntong iyon. Seryoso, kailangan mo bang panatilihing masilaw sa akin tulad ng pagkakautang ko sa iyo ang lahat ng pera sa mundo? Idineklara ni Gerald. Naiintindihan kung magkano ang isang natatalo na natalo kay Yelinda, alam ni Gerald na kailangan niyang magtakda ng malinaw na mga patakaran o sasagutin lamang siya ni Yelinda sa hinaharap. Ano man ang kaso, sumagot kaagad si Yelinda, deal. Natutuwa akong marinig ito. Gayon din, sigurado akong malinaw na narinig mo ang lahat ng iyan, di ba, Kapitan Juan? Sabi ni Gerald sabay lingon nito kay Tanner. Sa pagsaksi ng kanyang ama sa lahat ng ito, sigurado si Gerald na si Yelinda ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na maging isang matalo na talo kapag nawala siya. Tila nahuli din ni Tanner ang pagkaaanod din ni Gerald at tumango lang siya kapag natapos na ang hapunan, at pagkatapos ng isang maikling pahinga, ang pangkat ng apat pagkatapos ay sabay na nagtungo sa hardin, panandali ang nakatingin kay Gerald habang nakatayo sa tapat niya, huminga ng malalim si Yelinda bago umungol, handa. Kung handa ka na, sagot ni Gerald sa casual na tono. Narinig iyon kaagad na bumaluktot si Yelinda sa kanya gamit ang lahat ng kanyang lakas upang makaatake ng diretso sa paniki. Kahit na malinaw na ginagamit ni Yelinda ang lahat ng mayroon siya kay Gerald, light years pa rin siya na malayo sa kanyang level. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi man niya malapit sa paghahambing. Sa pag-iisip na iyon, kalmado na umatras si Gerald habang ang sipa ni Yelinda ay lumipad pasado sa kanya, at sa mabilis na paghawak, hinawakan ni Gerald ang paa ni Yelinda. Habang hinihimas ito ni Gerald pababa, mabilis na naghiwalay si Yelinda, inaasahan na maiwasan ang masaktan. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang agarang reaksyon ni Gerald doon ay pinang kanyang mga binti sa lupa. Dahil wala na siyang kakayahan ngayon, mahinang ngumiti si Gerald bago sinabi, bueno, mukhang ang tagumpay ko. Nang marinig iyon, agad na nanlaki ang mga mata ni Yelinda habang namumula sa hiya. To think na madali na siyang natalo ulit. Ako wala nang ibang sasabihin, Yelinda. Natalo ka kaya makatarungang tanggapin mo ito. Idineklara ni Tanner na pinapanood ang lahat mula sa gilid na hindi man lang binibigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na tumanggi. Si Tanner para sa isa ay maaaring sabihin na ang kanyang anak na babae ay hindi kailanman magiging tugma para kay Gerald. Bukod doon, alam na alam din niya na naging madali sa kanya si Gerald. Ano man ang kaso, matapos marinig ang mga salita ni Tanner, pinalabas ni Gerald si Yelinda bago idagdag sa isang banayad ng ngiti, karapatan ng iyong ama, Miss Wans. Pinakamahusay na hindi maging masakit na talunan muli. Tagumpay. Sino ang isang namamagang natalo? Inaamin kong natalo ako. Kinutya si Yelinda bago tumakbo, malinaw na may pagkasuko. Seryoso ba ang batang babae na ito? Ah, the hell with all this.
Naisip ni Gerald ang sarili sa pagbitiw sa tungkulin. Ano ang nangyari sa deal na iyon kung saan hindi siya mananatiling galit sa kanya kung siya ay nawala? Tulad ng kung hindi ito sapat, binibiktima pa niya ang kanyang sarili sa kabila ng pagiging mapang-api. Kabanata 1997. Umiling siya habang pinapanood ang kanyang anak na naglalakad, nakangiti lang si Tanner ng medyo awkwardly nang humarap siya kay Gerald bago sabihin, mangyaring huwag kunin sa puso ang pagiging pambata niya, Gerald. Naturally, hindi pupunta si Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nais niyang pumili ng away sa kanya ng mas maaga, hindi siya magiging madali sa una. Tulad ng sinabi, totong Ginoo ay hindi nakikipag-away sa mga kababaihan at Gerald ganap na sumangayon sana. Ano man, hindi man lang siya nag-abala pa sa pagtatalo kay Yelinda. Alinmang paraan sa tapos na, nakuha ni Tanner sina Gerald at Yale ng isang mas maluwang na silid upang manatili sa gabi na nang umupo si Yale sa kanyang kama bago sabihin sabay kindat, sabihin, ano ang palagay mo kay Miss Wans, Kuya Gerald? Paglingon kay Yale na may isang nakataas na kilay, sumagot si Gerald pagkatapos, ano? May crush ka ba sa kanya o ano? Kung gagawin mo ito, magpatuloy at ligawan siya nang hindi ako kinasasangkutan. Na parang isa sa alang-alang ko pa ang ganoong bagay. Bukod, hindi siya mahuhulog sa isang tulad ko. Ano man, hinihiling ko ito para sa iyo. Pagkatapos ng lahat sa iyong napakalakas na lakas, siguradong magagampanan mo ang puso ng isang babaeng kagaya niya. Bulalas ni Yale. Nang marinig iyon, pasimpleng inikat ni Gerald ang kanyang mga mata. Kung sa bagay, alam niya sa katotohanan si Yelinda ay matigas ang ulo tulad ng isang mule nang ilagay sa isip niya ang isang bagay. Nararamdamang sumasakit ang ulo habang iniisip siya, simpleng bamaantong hininga si Gerald bago sabihin, tingnan mo, hindi ako isang kagaya niya. Hindi rin nagbiro si Gerald tungkol doon. Hindi nais na ipagpatuloy ang walang kabuluhan na pag-uusap, pagkatapos ay nahiga si Gerald sa kama, nakatingin sa kisame ng ilang sandali bago napapikit. Tuldok-tuldok. Napapanta sa sandali pagkatapos, umaga na lamang nang magising ulit siya dahil sa tunog ng masiglang katok. Natulala pa rin ng bahagya, si Yale, na nagising din dahil sa lahat ng ingay, ay sinenyasan na magtanong, sino ito? Si Yelinda yan. Buksan. Tinawag si Yelinda mula sa likod ng pintuan. Narinig iyon, tumayo si Yale sa kama at mabilis na tumakbo sa pintuan. Ang pangalawang pagbukas nito, sumugod si Yelinda patungo kay Gerald, naiwan si Yale na nakatayo pa rin sa pintuan, ganap na naluluji. Naturally, nagulat din si Gerald. Kung sa bagay, napakaaga pa rin nito. Maaari ba siyang naghahanap muli ng gulo? Napaisip si Gerald sa sarili habang nakatingin sa kanya. Kaya, bakit eksakto ka narito kaninang madaling araw, Miss Wans? Inaasahan mo ba na makipagtalo muli sa akin? Tanong ni Gerald sa walang tono na tono. Nang marinig iyon, hindi tumugon si Yelinda. Sa halip, lumuhad agad siya kay Gerald. Ipinagkupkup ang kanyang mga kamay pagkatapos ay magalang na sinabi ni Yelinda, mangyaring kunin mo ako bilang iyong alagad. Siyempre, natigilan agad si Gerald nang marinig iyon. Sino ang hulaan na siya sa lahat ng mga tao ay nais na siya ang kanyang Panginoon. Inabot siya ng ilang sandali, ngunit sa sandaling nawala siya sa kanyang pagkalito, si Gerald, na walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo, ay sinenyasan na magtanong. Tuldok-tuldok. At bakit ako partikular? Dahil mas malakas ka kaysa sa akin. Sagot ni Yelinda dahilan upang hindi makapag-imak si Gerald. Anong uri ng pangangatuwiran kahit na iyon? Pagkatapos ay muli, ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng bahagyang kahulugan. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, ang makapangyarihang tao ay palaging tinitingala at sinasamba pa ng iba. Sa gayon, ito ay magpapahiwatig na si Yelinda ay isang payak at masungit na tao, at alam ni Gerald sa isang katotohanang hindi siya isang taong nagkagusto sa pamamasyal sa iba. Sa pag-iisip na iyon, huminto sandali si Gerald bago tuluyang sinabi, kahit na, hindi ko hinahanap na kumuha ng anumang mga disipulo. Patuloy akong magtanong hanggang sa tanggapin mo ako noon. Idineklara si Yelinda, ang kanyang determinasyon ay hindi matatag. Napagtanto na ipagpapatuloy lamang niya ang nakakainis sa kanya, bamaantong hininga si Gerald bago sabihin, basta, bigyan mo ako ng ilang oras upang isaalang-alang ito kahit papaano. Kabanata 1998. Nakikita kung gaano nag-aalanggan si Gerald pagkatapos ay iminungkahi ni Yelinda, tingnan mo, upang patunayan kung gaano ako kaseryoso tungkol dito, mangyaring payagan akong magamot kayong dalawa sa agahan. Para malaman mo lang, mayroong isang partikular na panaderia sa Chantel na naghahain ng pinakaprobusyong tinapay sa planeta. Pretuhin kita sa isang pagkain doon at pagkatapos nito, dadalhin mo ako bilang iyong disipulo. Kumusta iyon? Bago pa man makasagot si Gerald, si Yale, na hindi pa nakakagalaw sa pintuan, ay tuwang-tuwa na tumango bago sabihin, sang-ayon ako sa kanya. Kung sa bagay, wala pa kaming agahan, Kuya Gerald.
Nakataas ang isang bahagyang kilay pagkatapos ay huminto sandali si Gerald bago atubiling sabihin, mabuti. Hindi ko maikikaila na medyo nagugutom din ako. Pag-uusapan pa namin ang tungkol dito kapag tapos na kaming mag-agahan. Kasunod nito, ang trio ay nagsimulang magtungo sa panaderia na pinag-uusapan ni Elinda. Pagdating, sinabi agad ni na Gerald at Yale na hindi pinalalaki ni Elinda. Kung sa bagay, masikip ang buong lugar. Ano man nang mapansin ang presensya ni Elinda, agad na pinangunahan ng may-ari ng panaderia ang tatlo sa itaas at inayos ang isang mesa para sa kanila. Naglakad sandali ang may-ari bago bumalik kasama ang isang plato ng sariwang lutong tinapay. Nang makita iyon, nagsimulang tangkilikin ni na Gerald at Yale ang kanilang agahan. Tuldok-tuldok. Napagtanto na si Elinda ay hindi kumakain, sinabihan si Gerald na tanungin, walang pagkakaroon. Kumain na ako. Alinmang paraan kung walang sapat na tinapay palagi akong nakaka-order para sa higit pa. Sagot ni Elinda. Ito ang pinakamasarap na tinapay na natikman ko. Mangyaring mag-order ng 2 pang plate Miss once. Hindi ako magkakaroon ng sapat na ito. Bulalas ni Yale, nakangiti na parang bata sa buong oras. Nodding bilang sagot, saka sumigaw si Elinda, boss. 2 plate na tinapay pa. Paparating na. Tugon ng isang boses mula sa baba ng halos agarang. Hindi nagtagal, 2 pang plato ng malambot na amoy na tinapay ang inilagay bago kina Gerald at Yale. Sa panunood ng patuloy na paghuhukay ni Yale, hindi mapigilan ni Elinda na tumingin kay Gerald nang tanungin niya, kaya, siya rin ba ang alagad mo, master? Nang marinig iyon, si Gerald ay saglit na nawala sa kung paano siya tumugon. Kung tutuusin, si Yale lang ang nakita niya bilang isang nasasakupan. Hindi talaga. Subordinate lang ako ni Kuya Gerald. Nakikinabang ako sa kanya. Sagot ni Yale halos medyo mayabang. Pagkaharap sa susunod kay Yale, tinanong ni Elinda, oh. Pagkatapos ay ipinapalagay kung sanay ka rin sa martial arts. Hindi. Ako, wala ring mga pangunahing kaalaman, ungol ni Yale, ngayon ay medyo nahihiya. Ano? Hindi mo alam ang martial arts? Kung gayon bakit nasa tabi ka ng master? Ano ang iniisip mo noong tinanggap mo siya, Panginoon? Tanong ni Elinda na ngayon ay malapad ang mata. Kung tutuusin, kung totoo ang lahat ng sinabi ni Yale, tinanggap na lamang ni Gerald ang walang sinumang random na ito sa kanyang partido. Hindi pinapansin ang tanong ni Elinda, sa halip ay tinanong ulit ni Gerald, alinmang paraan, ano ang tunay na dahilan kung bakit ka nagpersige sa pagkuha sa akin na maging master mo? Para malaman mo lang, wala akong masyadong maituturo. Tulad ng sinabi ko dati, dahil lang sa mas malakas ka kaysa sa akin. Iyon lang ay sapat na upang gawin akong nais na ikaw ay maging Panginoon ko. Desididong sagot ni Elinda. Narinig iyon, tumango lang si Gerald sabay buntong hininga bago sinabing, mabuti. Magiging master mo ako sa ilalim ng 2 kondisyon. Mangyaring sabihin ang mga ito, master. Ipinapangako kong gagawin ang lahat ng sasabihin mo. Bulalas ni Elinda habang siya ay tuwang-tuwang tumango, natutuwa na sa wakas ay handa na si Gerald na dalhin siya sa ilalim ng kanyang pakpak. Kabanata 1999. Para kay Elinda, hanggat handa si Gerald na maging master niya, ang anumang kondisyon na sinabi niya ay magiging patas. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakakilala ng isang mas makapangyarihang tao kaysa sa Chantel. Sa kanyang tulong, tiyak na tatayo siya ng isang mas mahusay na pagkakataon sa paggamit ng kanyang totoong layunin. At ang layuning iyon ay upang lumahok sa kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka. Sa kanyang pagtuturo, tiyak na tatayo siya ng isang mas mahusay na pagkakataon na manalo sa kompetisyon. Ano man ang kaso, idineklara ni Gerald na, una sa lahat, hindi mo masasabi sa iba na ako ang iyong Panginoon. Pangalawa, wala kang ibang master maliban sa akin. Kaya mo ba yun? Tiyak. Sagot ni Elinda nang walang pag-iisip. Magaling. Mula ngayon, ikaw ay magiging alagad ko. Sabi ni Gerald na may nasiyahan na tango. Una, naintindihan ni Gerald na si Elinda ay hindi isang menor de edad sa Chantel. Bukod sa katotohanan na nasa tabi niya ang Once Delivery House, ama rin si Kapitan Once. Ngayon na siya ay ang kanyang Panginoon na tiyak na magpapabuti sa kanyang relasyon sa kanya at sa kanyang ama, ang kanyang posisyon sa Ultraman Realm ay tiyak na magiging mas ligtas, mabilis hanggang tanghali. Makikita si Gerald na nagpapahinga mag-isa sa hardin ng si Yale, na mukhang may hawak sa isang piraso ng papel, ay biglang tumakbo papunta sa kanya habang sumisigaw, Kuya Gerald. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay, sinabihan si Gerald na magtanong, ano ang mali, Yale? Bakit babalisa? Inaabot ang papel kay Gerald pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yale, tingnan mo lang ang polyetong ito na natanggap ko. Ito ay tungkol sa isang kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka na gaganapin dito sa lalong madaling panahon, at ang pangalan ni Miss Once ay nandoon. Pag-scroll sa listahan ng mga kalahok sa polyeto, agad na napagtanto ni Gerald na tama si Yale. Pinagsama ang 2 at 2, sa wakas na intindihan ni Gerald kung bakit ginasto siya ni Elinda na maging master niya ng sobra.
Bilang ito ay naging marahil siya ay nag-iisip ng pag-aaral ng ilang mga bagong kasanayan sa martial arts mula sa kanya upang masiguro ang panalo sa kompetisyon. Nasa sandaling iyon nang dumating si Yelinda na naglalakad sa hardin. Nang makita siya, itinago ni Gerald ang polyeto sa likuran niya at tiningnan siya habang nagtanong, "Yelinda, may tinatago ka ba sa akin?" Bagaman napanganga siya nang marinig iyon, mabilis siyang ngumiti habang sumasagot, "Wala naman, Ginoo." Nang makita na wala siyang balak mag-fess up, inilahad sa kanya ni Gerald ang polyeto bago sinabi, "Kung gayon nangangalaga na ipaliwanag ito. Dahil ang iyong name ay nasa pamphlet na ito, ipinapalagay kong ikaw ay naging alagad ko upang matuto ng ilang galaw bago ang kompetisyon." Nagulat na nagawa ni Gerald na makuha ang kanyang mga kamay sa polyeto, binaba ni Yelinda ang kanyang ulo bago hindi masagot na sumagot, "Iyon." "Tuldok-tuldok. Saan nakuha mo yan, Panginoon?" "Ibinigay ko sa kanya. Medyo maaga silang gumagawa ng anunsyo tungkol sa kompetisyon at nagkataong nandoon ako. Matapos makatanggap ng isang polyeto at makita ang iyong pangalan doon, nagmadali akong bumalik upang sabihin sa kapatid tungkol dito. Ano man, bakit hindi mo sinabi sa amin na nakikilahok ka rito?" Tiyak na sumama kami ni Kuya Gerald upang manood. Paliwanag ni Yale. Narinig iyon, hindi mapigilan ni Yelinda na hindi masilaw ng mata kay Yale. Pagkatapos ng lahat, natitiyak niya na nakagawa siya ng isang magandang trabaho na itago ang katotohanan iyon mula kay Gerald. Upang isipin na malalaman ni Yale sa halip at ipakita pa ang polyeto sa kanyang Panginoon. Kabanata 2000. Alam na siguradong magagalit sa kanya si Gerald ngayon sa pagsisinungaling sa kanya, agad na yumuko si Yelinda bago idineklara, "Humihingi ako ng paumanhin para sa pagtatago nito sa iyo, Panginoon." "Yelinda, nakukuha ko kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, ngunit medyo nasiyahan ako na binalak mong lumahok sa kompetisyon na iyon nang hindi mo ako binabalita tungkol dito. Kung sa bagay, walang dahilan para maitago mo ito. Nakatulong din ako sa lahat." Sagot ni Gerald habang umiling. "I understand, Master. Talagang humihingi ako ng paumanhin para sa hindi pagsasabi sa iyo tungkol dito. Sumusumpa ako sa aking buhay na ibabahagi ko ang lahat sa iyo mula sa sandaling ito pataas, Panginoon." Idineklara ni Yelinda na may tango. "Iyon ang gusto kong marinig. Ano man, dahil sumasali ka sa kompetisyon na iyon, sisiguraduhin kong ang unang gantimpala ay sa iyo na kukunin." Sumagot si Gerald na wala nang nakitang dahilan upang magalit sa kanya. Talaga, napakaganda. Bulalas na bulalas ni Yelinda. Sa totoo lang, ano man, natapos na ba ang panahon ng pagpaparehistro para sa kompetisyon sa pagitan ng mga nagtatanim? Tanong ni Gerald. "Hindi, kahit na magtatapos ito ngayong gabi." Sagot ni Yelinda. "Akayin mo ako dyan." Bilin kay Gerald na sinenyasan si Yelinda na agad na akayin ang duo sa lugar ng pagpaparehistro. Ang tatlo sa kanila ay madaling natagpuan ang kanilang mga sarili sa malaking pasukan ng Garden City, at nakaupo doon ay si James Sudberg, ang tagapayo na responsable para sa proseso ng pagpaparehistro ng kompetisyon. Nang masabihan na si James ang kailangan niyang kausapin, lumapit sa kanya si Gerald at idineklara, "Magandang araw, nais kong magparehistro para sa kompetisyon." "Pagparehistro? Saang sekta ka pa ba nagmula? Mayroon ka bang mga sanggunian?" Tinanong si James sa isang casual na tono habang inis kanya si Gerald mula ulo hanggang paa. Hindi sa alam kung sa totoo lang kasama niya ang Once Delivery House. Sagot ni Yelinda na may mahinang ngiti bago pa matapos ni Gerald ang kanyang pangungusap. "Ang Once Delivery House. Hindi ka ba nag-iisang kinatawan ng Delivery House, Miss Once? Bakit may pangalawang tao?" Tanong ni James habang nakataas ang isang kilay. Mangyaring gumawa ng isang pagbubukod para sa kanya, Konsehal Sudberg. "Ang totoo, siya ang aking Panginoon," sagot ni Yelinda habang kumukuha siya ng isang banal na bato mula sa kanyang bulsa at palihim na inabot ito kay James. Napagtanto kung ano ang nagawa niya, mabilis na tumango si James bago sabihin, "Mabuti. Ano ang iyong pangalan?" "Gerald Crawford." Sumagot si Gerald na hinihimok si James na isulat ang pangalan ni Gerald sa isang kahoy na token ng mga uri. Matapos ibigay kay Gerald, sinabi ni James pagkatapos, "Dito, kunin ito at panatilihing ligtas ito. Patunay ito na nakarehistro ka at hindi ka makikilahok kung nabigo kang magpakita dito." Nakuha ko. Makalipas ang 3 araw nang magsimula ang seremonya sa pagbubukas para sa kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka, habang mayroong isang bilang ng mga kalahok, ang pansin ni Gerald ay nakuha lamang ng ideklara ng tagapagbalita na, susunod, si Udall Mullington, ang punong alagad ng Thundering Cloud Sect. Kasunod ng isang kasayahan, lahat ay nanood bilang isang babae na may hawak na mahabang-mahabang kamay, na nag-aasikaso ng puting, maladyosa na damit, lumakad sa pintuan ng lungsod, naglalakad sa likuran niya, ay ang 2 iba pang mga kababaihan na ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga belo, at malinaw na sila ay kanyang mga tagapag-alaga.
Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.